Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan. So kakauwi lang namin ni Emma, no? And pakita ko sa inyo guys yung labas. Kasi maganda na yung ating weather kanina. Nung umuwi ako, plus 8. And nalinis na rin yung ating parking pad. Ayan, no? Diba? So wala na rin yung mga yellow dito. Pero yung sa kabilang side, yun ang marami. Kasi ngayong araw talaga guys, pag papunta rito eh. Yan. So, yan. Panay na ang tulo ng ating mga tubig sa nanggagaling sa ating bubong. Yan. So, may mga hindi ko alam kung naglinis kanina o talagang tuyo na lang eh. Kasi may mga natira pa dito oh. Ano ba? Kasi dito, dapat yan, yung mga yellow na yan, malinis yan eh. Yan. Yung kahapon guys, nakita nyo yung vlog natin, yung sa kotse dito hindi makalat. Kasi paakyat to guys, itong area na to. Buting sa amin kasi nandito na ako agad, so konti lang yung aakyatin. Eh siya, medyo malayo. Yan. Okay, so akyat muna tayo. Yan ang ingay nung patak ng tubig. Yun. Uy, amoy amoy masarap na ulam yan ah. Mukhang mamahalin yan baby ah. No. Totoo bang mamahalin ang ulam natin ngayon? Hulaan nyo guys kung anong ulam namin ngayon. Super mahal. Ano to? Nagkakahalaga ng $100 per meal. No? Charotero. Charot. Hindi, kasi guys, total Saturday naman tomorrow. So last day of work natin for this week. Parang tinatamad kami magluto ngayon. Pero may natira pa kasi akong ulam kahapon. Kung uulamin ko na naman siya ngayon, ako guys, baka sobrang utang-utan na ako. Kaya sabi ko kay Emma, luto siya ng napakamahal na ulam. Ito ay nagkakahalaga nga sabi ko nga sa $100, no? Ito ay... Bihira to guys. Bihirang kainin namin tong ulam na to. Ngayon pa lang yata ngayong year. Oo, parang, oo. Kasi bihira talaga. Mahirap bilhin to eh. Ito. Spam. Spam. Ayan na. Ayan, Last batch na ako. Ito na yung... Yung spam, binabad lang sa itlog. Ganyan kami magluto ng spam, merong binabad sa itlog. Ayan o. Organic yung egg ha. Ay, oo nga pala. Buti nabanggit kay niya. Julius. Oo nga pala guys, no, anyway, total nabanggit na Emma, no. Baka gusto niyo bumili ng ng itlog. Gusto ko lang tulungan din syempre ating kaibigan, Kapag gusto niyo bumili guys ng itlog na organic, yung ganito. Wala akong tubo dito Ayan yung ganito. Yung ganitong kulay. So, message nyo lang ako guys. Ayan. So, hindi ko alam yung presyo niya na Yung offer I mean sa market. Kasi hindi ako bumibili ng ganyang klaseng itlog eh. Puro ang binibili kasi talaga namin yung puti. And yun nga, kapag gusto niyo bumili guys, parang tulong na lang din sa kababayan natin, di ba? And message lang kayo, comment lang kayo, or message kayo sa page namin. Pwedeng bulk order. Oo, pwedeng free delivery na yan guys, basta minimum 2 trays. 2 trays, oo. Hindi ko napakita yung ko pala. Yung rep. Madumi. Ayan. So, ito, pinagmamayabang ni Emma to eh. Prito lang. Natanggal lang yan. Ayan, Binuhos so- ko na kasi itlog eh. Oo. Last na siya. Ito lang muna yung ulam namin guys ngayon. Para bukas naman ay may iba naman yung lasa ko. Hindi ko nga alam kung kakain ako kasi si Alvin nagpasalubong ng Subway. Oo. So nakain ko buo. Mm-mm. Parang feel ko nabusog na ako. So, okay Kailangan lang. mo pa rin kumain. Kasi mamayang gabi, habang manunod tayo ng One Piece, magsasabi siya. Sabi niya sa akin yan, baby, nagugutom ako. So, pagluluto ko siya. And then, shoutout pala kay Ate Ayun pa! Cynthia and Yes! Kuya Rowie. Shoutout pala kay Ate Cynthia, saka kay Kuya Rowie. Nag-bake sila ng Banana bread. Banana bread. Thank you so much, Ate Cynthia. Super sweet mo. And pinag-bake niya kami. ang dami niyang binigay pati kay Zion. Oo, thank you so much sa mga toys,
Tsaka yung damit na binigay suot mo. niya. Ayan, sinuot na nga ni Zion agad yan. Wala tayong picture pala na ate, Oo no? nga. And then, thank you rin, Ate Cynthia, kasi dinalan mo kami ng Graham de Leche as advice ni Sis Pia. Ayan o, bili kayo nito sa Macau Imperial Southland. Super sarap. na, guys. Ito na yung mga linyahan ng 30 at 40. Ang sarap, guys. Hindi siya ganun katamis. Sa sobrang sarap, halos konti na Mauubos lang yung na. natira. Ayan o. Yan. Diba? Yan. So, meron pa tayo ngayong banana Yeah, bread. gusto So, ko yan, thank banana you bread. so much. Yep. Yan. Ituloy natin ang pagluluto, yung pagpe-prepare kasi magdi-dinner na kami. magdi-dinner kami guys ni In a Emma. moment. Kasi ano na dito, maaga pa naman, 8 p.m. pa lang naman dito sa Calgary. And yeah, magdi-dinner muna kami guys, then mamaya kwentuhan ulit tayo, alright? Okay guys, so yung matatapos lang namin mag-dinner ni Emma and ni Zion. Ayan, so yung mga ganong klaseng ulam guys, okay na kami dyan. No? Solve na, no? Spam, $3. Tapos, Sale meron pa pa yan. siyang, baon para bukas. Oh, yan yung mga sale guys na spam na nabili pa namin last year. Tapos yung iba na uwi namin sa Pilipinas. And bukas magluluto ako kasi ako naman yung walang pasok. Oh, yeah. Okay. So, yun guys, no? Tuloy natin yung kwentuhan. Ayan. So, bali, nagbabasa kami ni Emma dito sa mga comment. Kasi nga guys, di ba, nag-vlog tayo nung about dun sa, parang nagbibiruan kami na lipat tayo ng BC. Kasi sabi, panay snow dito sa Calgary. Yeah. Hindi na natatapos. April, simula November, nag-snow na. Yan. And then, hindi naman araw-araw, pero mas lalong bumuhos ngayong April, no, kumpara nung January, February. So, sa pagbibiro-biro, ayan, may mga nag-share tayong mga kababayan. Yeah, kung ideal ba or pwede bang i-consider yung paglipat sa ibang province, particularly yung nami-mention namin na British Columbia. So, i-welcome pala natin si Darth Vader. Ito, shout out again Ate Cynthia and Kuya Rowie. Andito na si Darth Vader. Suot-suot na yung laruan or yung gift niya. Actually may ilaw to kaso walang battery kasi. Okay. Charge natin. And then, itong mga Hot Wheels na naman na bagong bigay. Yeah. Did you say thank you? Yes. Again, you say thank you, Thank you. Tita 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 Pretty. Ayan. So, going back. Ayan. Kasi, may mga kababayan din tayo na nagsishare ng idea kung tama ba na, yun nga, pag-isipan ng paglipat sa BC or hindi. So, meron tayong avid supporter ng paglipat ng BC, ha. So, ibig sabihin, lipat ng araw. At, hindi natin ma-experience daw yung ganitong paulit-ulit na snow doon. So, hanapin natin yung nag-comment. Actually guys, marami nag-comment niyan about just yun nga, kung i-consider namin lumipat ng BC. Pero, ang hirap kasi guys, pagka galing ka dito sa Calgary, lilipat ka ng BC. Kasi nga, dito, syempre, less tax, no? Although talagang malamig, no? Dahil sa Calgary talaga, puro snow, malamig ang weather, unlike sa BC talaga. Pero parang, ay hirap i-consider. Especially, kunyari, kung may plano ka bumili ng bahay. Although, nagagawa naman ng iba na talagang nakakabili ng bahay doon. Pero yun nga, depende rin sa trabaho. Milyon syempre. na doon eh. Milyon na yung bahay doon sa BC. Yun ang pinakamahirap. Kaya ang dami natin kakilala na lumipat from BC to Alberta. And ang lalaki ng bahay dito. Kasi yung equity nila, yung pinagbentahan ng bahay, yung iba nga townhouse or condo lang. Mahal na yun na. Yeah. Tapos pagdating dito sa Alberta, ang laki ng bahay na equivalent. So, yun yung pinipili nila na bahay over weather. So, tayo ba? Kasi, parang going to BC because of the weather lang. Parang ganun. Mawawalan ka naman ng bahay. Yun na nga. So, sabi dito, if you want mild weather, pero yun nga, more rainy days and less sunshine, move to BC and prepare to pay more taxes. So, na-mention niya rin yung more taxes sa BC dahil aside sa GST, meron pa yung HST yata doon. So, dito kasi sa Alberta, 5% GST lang. So,
may additional taxes doon na binabayaran. Kaya mas tumataas din talaga yung bilihin. Mhm. And yun, pinakalas talaga, pricey yung real estate. Okay. However, yun nga, every province has its ups and downs. May maganda, may hindi gaano kaganda. So, nasa sa atin kung paano or saan mas magta-thrive yung family. Yan. Pero kung halimbawa ikaw, baby, kung sa atin halimbawa sa sitwasyon natin, Oh. mako-consider mo ang BC? Sa ngayon, hindi pa kung mauubusan ako ng pera. Gets mo? Kasi mas maganda talaga mag-umpisa dito sa Alberta at mag-ipon. Ayoko rin naman pumunta sa napaka-expensive na province. Tapos, anong gagawin ko doon? Mas hindi ako makakaipon. Ganun ba yun? So, syempre, kung better yung job opportunity, why not, 'di ba? Pero kung same lang, kunwari yung sasahurin mo, and then, mas mataas pa yung cost of living, tas hindi ka pa magkakaroon ng bahay, or pwede rin magrenta, pero kung Pwede yung naman. renta mo, kasing mahal din ng para ring mortgage, mortgage mo. so hindi ka nakaka-build ng equity doon. So parang wala pang win at the moment, unless yun nga, ang sole consideration mo lang yung snow. Mm. Eh kung hanap ka na lang, syempre, kung ayaw mo, Kung babiyahe ayaw mo na mga ganyan, sa ng mga snow, mag-work malamig. from home ka, Ayo. diba? Or hanap ka ng job na hindi gaano magta-travel. So, kasi kaya naman mag-thrive dito sa Kaya Alberta. naman, oo. Based naman sa 3 years namin dito, guys, 3 years na kami dito sa Calgary. So far, kaya naman yung snow, yung lamig. Basta nasa proper, nga lang. Ano yan, no? layering. Oo, proper layering nga lang ng damit mo. Tapos, yung winter kasi, guys, or yung snow talaga, hindi naman talaga siya buong month Yeah. na may snow talaga eh. Siguro, 2-3 araw, yan yung pinaka... Pero lately kasi madalas ngayong April parang Oo. every week nagkakaroon. Kaya sabi nga ng isa sa mga nagko-comment, snow na naman, panay Oo nga snow eh. na lang daw yung vlog namin. Eto nga, may nag-comment nga Kasi taga-PE. naman, panay snow naman kasi talaga lately. Pero sabi naman dito ni, shoutout kay, Maple Sun. Oo, Yan. natandaan ko na yung name. Snow pa rin dyan. Sa amin, okay na kaso maulan dito sa PE. PEI. Siguro, PE lang yung nakalagay niya eh. So, Ingat mga boss. Oo, so another province din yun. So, di ba, iba't ibang weather Yeah. sa different parts ng Canada. Hmm. So, another comment naman ito ni Sona Raccoon. Ang ganda nga ng comment niya. Sabi niya, ito, parang nagpupush sa atin, you can make it at BC. Kung yung paglipat nga ng Pinas to Alberta, kinaya nyo. Sa bagay. Maniniwala ako na mahirap sa BC kung walang Pinoy sa BC. May point. May point. Kasi may nagtatrive na Oo mga naman. kababayan sa BC. Bakit sila nakakaya nila, tas ba tayo takot na takot? Siguro, dahil nga siguro, dito na kasi tayo nag-start. Yes, parang nandito na yung attachment Nakabuild natin. na tayo dito eh. Oo, mas matagal ka sa province, mas mahirap mag-move. Oo. Yun. Kasi lalo na kung kunwari si Zion lumaki, tas mag-establish siya ng friends, mahihirapan din siya kasi yung attachment niya sa friends, 'di ba, sasabihin niya, I don't have friends in my new school, yung mga ganon. Kasi ganon din yung sinishare ng mga ibang kakilala natin. So kapag nagkaisip na nga yung bata, so kung mas maaga, at least hindi siya aware kung lumipat na pala kayo, ganyan. Pero kung ako naman tatanungin mo, baby, about sa paglipat, sa akin walang problema eh. Oo. Ang iniisip ko lang kasi talaga, dahil ikaw nga nakapag-build na dito, baga lawyer ka na dito, so pag lumipat tayo doon, another exam ka na naman, di ba? So maraming adjustment talagang mangyayari. Kasi sa akin, okay lang, kahit anong work naman talaga, pinapasok ko. So, syempre, mas inaano ko syempre yung kay Emma. So, yan lang, discussion lang to at napapaisip lang kasi given na sunod-sunod yung snow, pero syempre, wala pa sa ngayon. Hindi pa. Although yun nga, masasabi namin na napapag-usapan. Oo. Yan, napapag-usapan. Parang- Kasi, lalo na din, kung uuwi ng Pinas, guys, hindi na kami kailangan, kunwari, mag-Calgary to Oo, doon Vancouver. ka na agad. Direct flight ka na. Pero syempre, mga naman yan, mga maliliit na consideration. Hindi yan yung prime consideration mo para mag-thrive o mabuhay dito. Kasi mga panggala na lang yon. And ilang beses ka lang naman uuwi sa
isang taon or sa buhay mo, Yeah. 'di ba, sa Philippines. Pero ito pa naman, ito guys para sa akin lang to ha, huwag niyo kung ano. Ang ayoko lang sa Vancouver except sa yung maulan, traffic. Yan, traffic No? din. Yung Traffic. compared dito, syempre. Ay, pumunta kami sa Vancouver 2 years ago yun. So na-experience namin ni Emma talaga mag-commute, no? Talaga nag-commute kami ni Emma noon. Doon namin nakita yung difference ng Calgary sa Vancouver. Kasi nga talaga city talaga siya. Maganda talaga. Pero napaka-traffic, no? Talagang inaabot kami ng oras doon sa pinuntahan naming mall. Hindi ko na maalala kung anong mall yun eh. Hindi ko kasi kabisado eh. Oo, mga kung ano lang yung wini-waste namin doon kung saan mas diba? malapit. Kaya yun yung in-explore namin. Ang So yun, traffic Oo, din. traffic Kung ayaw talaga. mong nata-traffic and kung gusto mo yung estimate time of arrival mo na susunod sa Waze at Maps dito sa Calgary, tama pa ha. Unless pupunta ka sa downtown, which is nagkakaroon na rin ng traffic or build up doon. Yeah. Kaya kami din, or yung clients namin, ayaw kung yung office ay nasa downtown, mostly. So may mga clients kaming wag sa downtown, ganyan, mag-meet or Tsaka mahirap kasi sa mag-transfer ng office. So mas okay na yung like outside or away. Tsaka may napanood din kasi ako sa Facebook. Nagvo-vlog din sila, mag-boyfriend sila. Parang meron silang appointment dun sa basta hindi ko alam yung lugar eh. Sabi nila bukas daw kailangan nilang gumising ng maaga kasi nga traffic yung pupuntahan. Sa Vancouver talaga to. So, yun yung parang hassle din sa kanila. Kaya parang nagpaplano silang lumipat ng ibang probinsya. Oo. Yan, iba-iba rin talaga. Yeah, iba. Bawat tao. Kasi, depende sa needs mo eh. Ano ba yung work opportunities mo din doon? Saan makakabuti sa family mo? And saan makakabuti sa mental health mo? Kasi kung gusto mo rin naman na lumalabas-labas at hindi ganun kahaba ang winter or snow, then definitely, kung gusto mo pa rin magstay sa Canada, yan, BC is a good choice. Yan, or Victoria din, yan, island yon and maganda rin yung weather as what we have heard. Yeah. Yan, balak nga rin namin mag-visit Oo nga eh. sa This coming siguro? Victoria. Summer? This coming Summer. 5 years. Ayaw pa namin magsabi kung kailan kasi hindi naman syempre matutuloy pa. So bahala na kung kailan. Let's see Yan. kung ano yung mapupuntahan natin, especially ngayong summer. Ngayong Ako summer talaga na gusto ko pumunta ng Victoria. Napakabilis. Ilang months lang yan, tapos Kaya na nga agad, eh. tapos fall na, tapos winter na. So, yun guys. So, thank you sa mga nag-share ng mga comments, yung mga opinion nyo. Nababasa namin yan, hindi lang talaga kami ngayon na nakaka-reply masyado. Lalong-lalo na ngayon na yan, mas busy na tayo. Pati nga yung contents namin, mas dumadalang na yung pag-upload. So, nababawasan na, hindi na kami daily. Although, tinatry namin as much as possible daily Hirap kasi guys vlog. talaga pag daily. Pero may namimiss na kaming days. Yan. Oo. Compared last year na super sipag kahit anong mangyari. Oo, talagang araw-araw talaga nag-upload kami. Pero ngayon, minsan, nalilate kami ng isang araw. Yan, oo. Kasi As nga- much as possible, kahit isa lang ang Oo. mamiss. Hirap din kasi talaga guys, sa totoo Yan. lang. But yeah, thank you sa mga binibigay niyong opinion, ideas. At least nakakatulong siya sa pagde-decide natin later on in the future. Pero syempre, again, as of now, ang focus namin ay mag-ipon din. So, dito muna kami stay sa Alberta for now. Calgary. Yan, kasi mas makakaipon dito. Unless sobrang laki ng sahod ng mga opportunities dyan sa BC na darating. Oo, right? pag may ganung offer. Or pwede rin tayo na pag nanalo tayo sa loto, Ay, oo. why not? Diyan tayo sa BC bibili ng mansyon, Oo charot. nga, makataya nga ulit sa loto. Hindi tagal lang ako nakakataya sa loto Ayan na nga, di ba may online ka? Oo nga eh. So, yun ang pwede. And then, nagno-notify din sa email ko, Calgary Lotto, kasi malapit na yung Stampede. Oo. Kasi nag-register Yeah, kami dati or kasi, tumaya rin kami sa Lotto or yung pag mananalo ka ng bahay. $1 million na bahay. So, hindi nga tayo pinalat, Hindi tayo pinalat. pero nagno-notify sila kasi parating na naman or malapit July, na. di ba? July ang Stampede dito. So, sa mga nanonood and you are interested to attend yung napaka-highlight ng event dito sa Calgary, which is yung Stampede. Dinadayo yan. It's
7 days or 10 days long event dito. Ayan, make sure puntahan nyo. Kasi napakasaya, ang dami ring mga artista, kung sino-sino yung mga dumadayo sa event na to dito sa Calgary. Yan. Ano yun talaga guys, pinupuntahan ng iba't ibang ano yan, yung mga halimbawa taga Europe, pupunta sila dito. Yan. May mga Oo, ganun. kaya super busy yung mga hotels, fully booked yan all around Calgary kasi dumadayo sila ng Stampede. Tsaka maganda rin, galing silang Europe. Pag pumunta sila ng Calgary, pwede nila puntahan yung Banff, mga Jasper. Instant yung mga- travel na rin, lahat-lahat na. Kompleto Kasi na. another tourist spot or attraction din yung Banff, Lake Louise, etc. Ano yung mga ang daming magagandang lakes dito sa Alberta. So yun guys, siguro dito na namin natapos yung vlog na to, and I hope na naging check sa vlog namin ngayon. And pasensya na guys, no, medyo nalilate talaga kami ng upload ngayon ni Emma. Yes. Ayan, so may sasabihin ka ba? Yun lang naman. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one! May habol. Ayun. Come on. Peace! Say peace! Peace.